sa pangalawa nating topic, yung usapang Garma. Colonel Royima Garma. Siya talaga ang itinuturo, mga kababayan eh. No? Meron tayong mga nakita na pagtangis, pag-iyak ni Garma doon sa Congress. Umiiyak, yung iba na ngayon lang nakita, yung hearing, siya sabi, kawawa naman. Grabe naman itong kongreso na ito. No? Itong kongreso na to, lahat na lang kino-contempt. Ganon, di ba? Itong kongreso na to, hindi na naawa doon sa mga iniimbestigahan nila. Pati yung mga anak na dadamay. Paano kaya yung anak ni Garma? Iiyak yun, hinihintay siya. Yun ang akala ng iba, mga kababayan. Pero po, habang pinapanood nyo po itong hearing na ito, mga kababayan, habang lumalalim, sasabihin nyo, grabe pala, no? Si Garma umiiyak kasi hindi siya makakauwi sa kanyang anak dahil na-contempt siya. Pero yung mga nanay, nung panahon na sila po ay nasa katungkulan, ay mas tumangis pala yun. Kasi, yun talagang hindi na sila babalikan ng kanilang anak. Dahil ano nangyari? Tegi na po, mga kababayan. Di ba? Kaya nga sabi ng ibang mga mambabatas natin, huwag kayong madala sa iyak niyang si Garma. Dahil yung mga nategi niyan ay napakarami. Eto po, mga kababayan. Patuloy kasi ng pagdinig ng Kamara. Sandali. Tabloid. Pakinggan nyo na lang ho ito, ha? Hindi ako sigurado. Ex-PCSO GM Royima Garma inginusong utak sa pagpaslang sa opisyal ng PCSO din. Bakit? Humahad lang yata sa kanila eh. Kaya, tsugi. Dating Police Colonel Royima Garma ay tinuro na nasa likod ng pagpaslang sa isang opisyal ng Tinanggal ko na, mga kababayan, pero maririnig nyo po yung balita. PCSO noong Hulyo 2022 sa pagdinig ng House Squad Committee. Balitang umaabante mula kay Tala Lopez. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Muling Lalabas lang, mategi ka na, ano? Pagka ikaw harang-harang doon sa kanilang daraanan, yan ang kahihinatnan mo. Sabi ni ni Maritel T. Wow! Lalim ng Tagalog, host Carlo Domingo, bakit kaya masaya ako pag nakikita kita, Idol Mark? Love you. Salamat po, Sir Carlo Domingo. Mahal ko po kayong lahat. Ngayon ang dating opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Royima Garma. Sa pagpapatuloy kasi ng pagdinig ng Kamara, tahasang tinukoy ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, sina Garma at dating Davao Region CIDG Chief Edilberto Leonardo na nasa likod ng pagpaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Yung iba nga ho dito, mga kababayan no? Talagang umiiyak kapag sila yung nautusan. Kasi daw po, umpisa nang masira ang buhay. Pag nautusan, hindi mo pwedeng hindi ka pwede tumanggi. Pag tumanggi ka, baka ikaw ang nasa hukay Yuga noong 2020. Sabi ni Mendoza, sinubukan niyang magsagawa ng sariling investigasyon pero pinigilan daw dahil sa utos ni Garma. Sa pagsisimula pa lang din ng hearing kanina ay pinatawan agad ng contempt si Leonardo dahil sa pagsisinungaling. Patuloy kasi nito ang itinatanggi ang naging pulong daw nila ni Garma kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na idinaos sa Davao City. Naku po, kaya pala siguro Lowaton TV, shoutout sa iyo. Kaya siguro mga kababayan, ayaw ni Bato de la Rosa na pumunta doon. Baka pati ho siya ma-contempt. Kasi sa Kongreso, pag halata ka nilang talagang nagsisinungaling ka, contempt ang pupuntahan mo. Ma'am N-Labs N-Mabs, late pero present po. Salamat. Tinalakay daw dito ang plano para sa tinatawag na Davao Template. Samantala, question din ang pag-appoint ni Garma sa kanyang mga kaanak, kabilang ng anak sa iba't ibang posisyon. Wala pang pahayag ang dating Pangulo at maging... Grabe
talagang swapangan na lahat ng anak may iba't ibang posisyon. E di wow. Sina Senator De La Rosa at Go kaugnay sa aligasyon. Ako, si Tala Lopez, abante sa balita at serbisyo. Ito pa. Committee, in the committee report, that we should Dahil yung mga ganyan po, mga pagtegi, mga kababayan, sabi, kasuhan niya na yan. Si Garma, kasuhan na yan. file the necessary cases against those perpetrators when I cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Eudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Grabe, ano? Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon, 198 na pagpatay, mga kababayan. Tapos nung panahon nung EJK din po, ilan? 30,000. Ang magsyuta nga daw, sabi ni Montulpo. Mga bossing, magsyuta. Napangitan pa nga si Montulpo. Ay bay, hindi man maganda si Garma. Sabi naman ng dating Pangulong Duterte, masarap bumira ng naka-uniforme. Yan, kakasuhan na mga kababayan. Ano yun? yung po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel kay General Baryoyoga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo, based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims. Hindi mga hindi napapaisip na kung dami ko nang natetegi nakakaawa yung mga pamilya nito Especially on the war on drugs. Kaya Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Pero mga kababayan, kasi meron kung saan